backer system, pang bobo daw. Actually, baliktad. Tingin ko matatalinong tao yung gumagamit ng backer system. Well, with the dawn of these kinds of influencers, let's normalize corruption na din. 'Di ba? Kasi wala na tayong magagawa doon eh, 'di ba? Well, this is Pinoy Extreme. Let's do this! This is Pinoy Extreme. Those who lack the courage will always find a philosophy to justify it. Wala kasi silang courage na mag-fail towards doon sa goal nila na pagiging disente. Natatakot silang makita nila yung sarili nila na mag-fail and hindi nila alam kung paano ayusin yung failure or paano matuto doon sa failure na yun. Kaya they will always go to the easier way out. Humanap ng backer, maging corrupt. Yan yung mindset na nakukuha nila because they lack humanity doon sa mga pag-uutak nila. Because they do not want to improve themselves. And tingin nila, ang tanging bagay lang na kailangan nila dito sa mundo ay yung core subjects nila. Which is paano maging engineer, paano maging IT, paano maging nurse, paano maging doktor, paano maging lawyer, paano maging kung ano-ano pang course. 'Di ba? But they never ask themselves, paano maging tao? 'Di ba? Wala silang ganong kalalim na introspection because ayaw nila na mag-dwell doon sa ganong klaseng subject because they think hindi applicable yun sa panahon ngayon. Ganon nakababaw yung utak ng mga Pilipino. Alam mo yung functionally illiterate na nga, tapos mababaw pa. Boom. Diyan na nag-uumpisa yung pagbaba, pagkamatay ng society natin dahil sa mga ganitong klaseng mindset. And lo and behold, what? 5 years, 10 years? We will be worse. Ano maging... They never ask. Kasi kung matalinong tao ka, bakit mo aaralin at papasukin yung isang bagay na kung saan disadvantage ka? You being in a disadvantage system does not mean that you should throw away your morals, your values. Again, that's the easier way out. Utak kriminal yun. Mas madaling magnakaw, mas madaling mang-hold up kesa magtrabaho ng marangal, i-improve yung mga dapat i-improve nang hindi mo tinatapakan yung mga tao sa paligid mo. Nang hindi ka nagiging corrupt, nang hindi ka umaasa sa kapangyarihan ng iba, and later on, you will be under their values and corrupt ka na rin. Bitter na walang backer lang yung nagrereklamo about sa system na yan. Bakit ako magiging bitter? Napakasarap yung i-improve yung sarili mo at malaman mo kung ano yung current na sitwasyon or kalagayan mo and be better. Hindi yung makikiusap ka, magmamakaawa ka sa ibang tao na ipasok ka sa trabaho tapos anong ending, matatanggal ka rin kasi wala ka naman silbi doon sa trabaho. Katulad ng mga maraming pinasok lang ng mga backer na yan and tingin nila, tagapagmana sila ng kumpanya porket tito ko CEO or manager or supervisor or kung sino pang Poncio Pilato yan. Sige nga, nakaka-proud yun. Wala kang honor. Hindi mo malalaman yung meaning ng word na yun at wala kang dignidad. Yan yung kulang na kulang sa Pilipino ngayon kaya laganap yung korupsyon. Kasi mas pinili nila na pumunta sa mas madaling estado ng buhay nila kesa paghirapan yung mga bagay na maaabot nila. Tapos magyayabang kayo sa social media na kesyo narating nyo yan. Narating nyo paano? Baker? Yak, kadiri. Oo, unfair, pero mababago ba natin yon? Di ba hindi? Hindi mo talaga mababago yan because you lack the courage and the philosophy to start changing yung mga bagay sa paligid mo. You will always go doon sa madali. Yung pagiging corrupt. Kaya tignan mo yung philosophy mo.
If we cannot beat them, let's join them. Let's normalize corruption. 'Di ba? Tapos, eto yung mga Pilipino ngayon magtataka, "Uy, bakit corrupt yung mga naboboto?" Eh, look at the Filipino people. Oh, magtataka tayo, bakit ang daming corrupt? Tignan natin doon sa basic. Tignan natin yung mga bumoboto. Parte sila ng sistema na kung saan tinatanggap na nila yung corruption sa sarili nila. Kaya nga may kasabihan tayo na kung hindi mo sila kaya kalabanin, kampihan mo sila. Kaya nga ang turo ng tatay na pulis sa anak niya, magpulis ka. Kasi mas mapapadali dito yung trabaho mo at secured yung posisyon mo. O anak, dahil corrupt ako, maging corrupt ka. 'Di ba? Yan yung pinamana sa'yo ng tatay mo. Wow! Such a waste of oxygen. Same sa family ng dentist, family ng doctors, family ng lawyer. Tsaka, may fair at patas na bagay ba sa mundo na to? Everything is unfair, lahat may daya. Even justice system is unfair. Yes, our society is not perfect. Even our justice system is not perfect. But it doesn't mean you're not going to work towards improving it anymore. Dahil lang sa tinamad ka, pabanjing-banjing ka, at wala kang ang philosophy or courage to help improve kung ano man yung dapat i-improve, maging corrupt na lang tayo. Wow! Napaka-Pinoy ng ugali. Pinoy extreme. Kaya kung lalaban ka ng patas at matatalo ka, bahala ka. Matatalo ko, fine. But it doesn't mean susuko ko. Magkaibang bagay yon. And while us are improving ourselves, parati mo na lang irereklamo yung realidad na pag binalikan ka ng ugali mong tamad, ng filosofiya mong corrupt, iiyak ka ng unfair. Partida, may backer ka nan. May backer ka na nun. Anong nangyari pag nawala na yung backer mo? Anong bilang mo? Wala. Kasi yung value mo, nakadepende dun sa backer mo because you cannot produce your own value because of your mindset. Basta ang reality, nananalo ang hindi lumalaban ng patas. Hindi naman siya illegal. Hindi lang talaga siya patas. Nasa human nature na naman natin mandaya. Kahit nga basketball game na ice tubig yung pusta, nagdadayaan tayo, di ba? So, huwag kayong magtataka kung one day yung Pilipinas bumagsak ng sobra, pumangit, maging balahura, maging corrupt to the bones. Dahil na rin, nagsusubscribe kayo dito sa ganitong klaseng mindset. Sabi nga nung African proverb, di ba? Corruption is not bad. Corruption is only bad if I'm not part of it. But if I am part of it, I will defend it. This is Pinoy Extreme. Have a good day.